Alright, welcome back mga kabayan dito po sa ating munting YouTube channel, ang Lord's TV 51. Pag-usapan po natin mga kababayan at mga mahal na kapatid, ito pong nagba-viral po ngayon, ito pong isa daw pong ministro sa Iglesia ni Cristo na naaresto po dyan sa New York. Ito po ay nagtitrending po ngayon ito. Pag-usapan po natin kung ito nga ba po ay may katotohanan, ito pong ibinibintang sa kanya, o baka naman po ay gawa-gawa lamang po ito ng mga taong gustong sirain ang Iglesia ni Cristo, mga kababayan. Ito po, panoorin po muna natin ang video na ito kung saan nga po ito pong sinasabi na ministro ng INC ay naaresto. Panoorin po muna ang video kung paano siya ay naaresto dyan nga po sa New York, mga kababayan. Wait, look at me. My name is Pete from Protect Our Children. And you should have never ever been named protecting a 12-year-old girl. Okay? No, I'm not. I'm not. Yes, you was, sir. You should have never been texting a 12-year-old girl, you piece of shit. Glenn, you have anything on you that ain't know about? Do you have anything on you that I need to know about right now? No. I'm in church. I'm in church. Church of Christ. Christ, but I know he's going to send an RIP straight to hell. No. Yeah. You don't know what's going on, huh? Here, he's getting from outside with the car park. Back gate. You see the car's parked. No, Glenn. We're not mistaken, Glenn. We have you on video. We're not mistaken, Glenn. Remember this name. Look at this name. You see this name? Protect Our Children. See me? My name is Pete McKelly. I'm the president of this organization. Guess who you were talking to? Guess who you were talking to? Not her. You're an evil piece of shit. And you're a predator. May bullpen. Where the trucks are parked on, look, across the parking lot. What are you doing? I'm just trying to. No, right where the double parks. Get in the back of the truck right now. Hun! Right here. I got it. I got all your stuff. Don't worry. In the car. Hey, Glenn. Hey, Glenn, you got anything you want to say? You're a man of Christ. You're a man of Christ, Glenn. You have anything you want to say? You don't want to say anything, Glenn? Go back to Glenn. Guess what? You're going all over social media. Take a look. You're going all over social media, Glenn. You're an evil predator. You work for Christ. You're going straight to hell, Glenn. Remember this name. Protect Our Children. Tell all your Yan nga po mga kababayan, nakita nga pa rin po ba mga kababayan? Napakaangas po ng yung isang nagbibideo. Para bang napatunayan niya na totoo yung sumbong sa kanila. Para bang sinabi niya pa kasi sikatin kita sa social media. Yung sabi ng nagbibideo na ako.
Nangyari po yan mga kababayan, diyan po sa Springville, Staten Island, sa New York. Ang pangalan po niyan na inaresto, yan po ay si Glenn Salvador Payabyab. Na isa nga pong ministro nga po sa INC. O dahil lamang po sa nagtangka lamang po daw siya na makipagkita sa isang 12 years old na batang babae. Ayan po mga kabayan, ganyan kahigpit ang batas sa New York. Pero ang tanong mga kababayan at mga mahal na kapatid, totoo kaya itong ibinibintang sa kanya? Lalo na't ito po ay nagbabiral po ngayon ito sa social media. O, sa mga nagbablog, tila baga parang gusto na nilang palabasin na may kasalanan nga itong ministro na ito. Pero ang totoo pala niyan mga kabayan, nung naaresto po yung kapatid na yan, na si Glenn Salvador, agad din po siyang pinalaya. Bakit po? Dahil sa pag-iimbestiga nga po ng New York Police, ay wala po silang napatunayan. Ibig sabihin, mali po yung sumbong sa kanila. At ito pala ay sinit up lang mga kababayan. Sinit up lang po ito kung si Glenn Salvador ng mga tao na mga itiniwalag sa INC. Diyan nga po sa New York mga kababayan. Bilang ganti ng mga tao na ito na itiniwalag ay gumawa sila ng paraan para masiraan nila itong si Glenn Salvador na isa nga pong ministro sa INC. At sa pag-imbestiga rin ng mga New York Police dyan mga kababayan, ay napatunayan nila na ito palang si Glenn Salvador ay isang respetado at iginagalang sa kanilang komunidad. At wala po silang nakita na kahit anumang kaso dito. Mga mahal na kababayan at mga mahal na kapatid, ayan pala ay gawa-gawa lang, sinit up lang po ng mga taong itiniwalag para sila ay makaganti. Alam naman po natin mga kapatid na talagang sa INC po ay may pagtitiwalag. Siguro itong mga itiniwalag, talagang hindi sumusunod. Gumagawa sila ng mga karumalduman ng mga gawain. Kaya itiniwalag sila. Ngayon, gumanti sila dito kay Glenn Salvador Payabyab. O ito pala ay ano lang, pakana lang po ng mga taong para sirain po ay ang INC. O, ano po ang katunayan? Ito po, panoorin po natin ang naging pahayag ng kapatid mismo ni Glenn Salvador. Nagbigay po siya ng pahayag. Kumusta po kayo? Ako po si Rhea, kapatid po ni Glenn Salvador Payabyab na nagba-viral ngayon sa social media dahil sa pagkakadakip sa kanya. Para po sa mga kamag-anak, kaibigan at kakilala po namin na nag-aalala po sa kanya, siya po ay na-release na. Na-release po siya agad dahil wala po siyang kasalanan at wala pong concrete evidence laban sa kanya. Ang lahat po ng ito ay pawang setup lang po, frame up lang po. Hindi po namin alam kung sino po ang may kagagawan ng lahat ng ito. Kaya po, nakikiusap po kami na tigilan nyo na po ang pagpo-post ng kahit na ano na laban sa kanya na pawang kasinungalingan.
yung mga vlogger po, nakikiusap po ako sa inyo na tigilan nyo na po ang pagpo-post ng kahit na ano para lamang po sa views. Tigilan nyo na po iyan. O yan, yan nga po mga kababayan, narinig niyo po siguro ang payag ng kapatid mismo ni Glenn Salvador Payabyab. O, agad din po siyang pinalabas dahil hindi nga po napatunayan itong mga pulis na ito na umaris sa kanya na totoo ang kanilang ibinibintang. O ngayon, napahiya sila ngayon. O, dahil nung inimbestigahan nila, pati doon sa lugar, na kung saan ito nanunuluyan, ay ito palang si Glenn Salvador, ay ito po palang respetado at ginagalang na tao sa kanilang komunidad. O kaya naman po gumawa ng video itong kapatid niya, dahil nga po, nag-aalala po yung mga kamag-anak nila at ang mga kaibigan nito nga po si Glenn Salvador dahil nga po sa nangyari dyan. Pero ngayon, huwag na po kayong mag-alala at sa lahat po ng mga kapatid. Ayan, napatunayan po na mali ang kanilang ibinibintang at ang kanilang binibintang ay gawa-gawa lamang ng mga taong gusto pong sirain ang IEC. Ayan mga kababayan. Sabi nga, talagang mananaid pa rin ang katotohanan. Kaya sa mga kapatid dyan, kalmado lang po tayo. Yan ang katunayan na ang Diyos po natin ay totoo. So, kaya dapat yan kasuhan itong mga tao na to eh. So, pati itong nag-video dapat kasuhan yan eh. O biro mo, pasisikatin niya raw si Glenn Salvador sa social media. Masyado rin maangas itong nagbibideo na ito na kasama ng New York Police. Magkasama po kasi yan eh. Pinagsanib na pwersa ng Protect Our Children Organization at ng New York Police District. Yan po ang humuli sa kanya. Isa pong entrapment operation. O, pero ito pala ay frame up lang mga kababayan. Sinitap lang po ang kapatid na Glenn Salvador. O kaya yung mga gumagawa, yung mga vlogger dyan na nagpapakalat tungkol dito, huwag nyo na ipagkalat dahil mapapahiya lang kayo. O dahil ito na nga po, nagsalita na ang kapatid mismo ni Glenn Salvador Payabyab na hindi napatunayan at agad nga po itong pinalaya. O bandang huli, ito pong mga maris sa kanya, sila pa yung napahiya. Hanggang sa muli mga kababayan, ito po ang Nurse TV 51. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo at huwag kalimutan i-click ang notification bell para maging updated po kayo sa ating pong mga reaction video dito lang po sa Nurse TV 51.